Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Hindi pa nagsimula yung misa natin, 5:45 pa. So, quick live lang tayo. So, punta na tayo sa demonic obsession. Itong demonic obsession, para itong psychological, purely psychological mga kapatid. Ito yung palatandaan, the nature of diabolic obsession. So, yung manifestation niya, psychological. Una, dito, psychological attack. The obsessive thoughts, yung paulit-ulit na mga negative na mga pananaw, negative na worldview, negative na perspective sa buhay, negative sa pagtingin sa mundo. The obsessive thoughts essentially consists in three things. Una, the first is the demon drives the person to ruminate incessantly over a particular thought. So, ruminate incessantly, paulit-ulit, walang tigil mga kapatid. Ano ang purpose ng demonyo nito? Itong mga negative thoughts, dramatic events. Bakit? Yung mga failures mo, yung mga negatibong pananaw ng mga tao sa paligid mo, ipaulit-ulit yun. Bakit? Ginagawa ng demonyo yan. May 4 na rason, sabi ni Father Chad Refriger. Una, the first is to drive the control of the person's thoughts pattern so that he gains greater control over the individual by the person volitionally accepting and perpetuating the thoughts. This empowers the demon in the individual's life because the person is consenting to the activity of the demon, albeit unknowing that it is being diabolically driven. Hindi niya alam. Naggaling pala ito sa demonyo. Yan po ang unang rason. Ipaulit-ulit yung obsessive thoughts sa isipan mo at hindi mo alam na it is a diabolic influence na pala. Anong rason ng demonyo? To control your thoughts. Pangalawa, the demon does it in order to weaken the individual because as people obsess, they begin to have emotional responses which debilitate them. Ultimately, the demon wants the individual to be extraordinarily weak. Yan ang pangalawang rason ng demonyo, para manghihina ka. Para mawalan ka ng gana. Yan ang pangalawa. Pangatlo, they want the individual to develop psychological habits. Ano tong psychological habit? Bad habits po ito. Mabaon ka na sa bisyo. Mabaon ka na sa kasalanan, hindi ka na makabangon. Yan po ang psychological habits. Referring to develop bad habits, bad memories, bad imagination, bad emotion. Diyan maghahari sa iyong puso at isipan. Psychological habits leading
mental disorderness, illnesses, and patterns of thinking that are unhealthy. No? Yung mga tao na grabe na kalaswaan. And then it will lead them to mental disorders, psychological bad habits. Yun na po, mabilanggo na tayo sa pagsusugal, mabilanggo na tayo sa sexual addiction, mabilanggo na tayo sa drug addiction, mabilanggo na tayo sa alcoholic addiction, hindi na tayo makakontrol sa ating sarili. Anong intention ng demonyo? To destroy your good name, to destroy your reputation. Pang-apat, mga kapatid. Ito yung pang-apat. So first po yan, obsessive thoughts. Bakit pa ulit-ulit yun? A particular thought, pabalik-balik. The demon drives a person to ruminate incessantly over a particular thought. Kahit maliit yan, no, palalakihin ng demonyo yan. Ganon. Pang-apat is, ito po. The demons will often drive the same patterns of their own thinking and obsession. So gusto niya na kung problematic ka, hahanap ka ng mga taong problematic din. Hindi ka masiyahan kung merong puno ng saya, puno ng sigla. Hindi ka maging malungkot ka makatingin sa kanila, no? Yan po ang psychological attack ng demonyo. Kung mag-progress yung mabago yung buhay ng kapitbahay mo, progressive na sila, successful na yung mga anak nila, hindi ka natutuwa. Dapat hindi tayo successful. Dapat tayo ganon, no? So, maghanap ka ng mga taong problematic din, mga marites din, mga mirasol din. Doon ka doon ka maging meaningful yung buhay mo. Mr. Love's Company. The human individual, in order to replicate themselves and their disorders in individual. This is partly a cause of Mr. Love's Company. Ano tong Mr. Love's Company? Hindi mo nagugustuhan yung mga tao na mabait. Hindi mo nagustuhan yung mga tao na madalasalin. Hindi mo gusto yung mga tao na masigla, puno ng pag-asa. Hindi mo yun gusto. Gusto mo kasama yung mga tao na walang pag-asa. Yung mga taong negatibo, yung mga taong problematibo. Yun po yung aharas ng demonyo. Una, to control you. Pangalawa, to weaken us. Pangatlo, to lead us psychological bad habits. Panglima, no? Misery Joy's Company. Pipiliin mo na yung best friend mo kapag hindi sasabay sa'yo, magagalit ka na, no? So, ang nangyari sa'yo ay you decrease the circle of influence in your life. So, yan po pang-una. Paulit-ulit po yun. Psychological attack. Obsessive thoughts. Paulit-ulit po yun. At hindi mo alam na galing na pala yun sa demonyo. Kailangan natin ng spiritual discernment. Kailangan natin ng pagdagdag, pagpalawak sa ating kaalaman, mga kapatid. Pangalawa, sa obsessive thoughts, yun po yung rumination of a particular negative thoughts. Rumination incessantly over a particular thought. Yan po ang apat na rason. So, pangalawa is obsessive thoughts consist in is the one focuses or tends to focus on one object of rumination. So, meron ding one object of rumination paulit-ulit. Yung fear, no? Grabe, hindi ka lalabas ngayong araw na ito. Bakit Friday the 13 ngayon? No? Malas ako ngayon. No? Sabi ng horoscope, malas ako sa araw na ito. No? So you accumulate object of rumination. Yung object mo is fear. Yung object mo is yung kasalanan mo kahit na-confess mo na.
parang puno ka pa rin ng takot. Wala ka pa rin kapayapaan kahit pinapatawad ka na sa pari. Yan po. The second thing that obsessive thoughts consists in is that one focuses or tends to focus on one object of rumination or various objects, other particular aspect and a few particular aspects. If a demon is trying to drive fear, object of rumination mo, yung fear, yung trauma mo, pabalik-balik yun. So ano pa? Third thing that obsessive thought consists in is that the demons are trying to cause a person to suffer contraction. Ano bitong to suffer contraction? In which he focuses inwardly in order to get his concern to revolve around himself. So nag-focus lang siya sa kanyang sarili, paulit-ulit, no? Very sensitive siya sa kanyang mga reaction, no? Sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang iniisip, very sensitive siya, no? There are different reasons for this. One is that they are trying to get people's focus on themselves. Para mag-focus ka sa sarili mo than on God. Another is to detach the individual from reality by focusing him on the interior struggle, battle, or pain. Yet another is to drive forms of despair and things of this sort. So, ano mangyayari sa'yo? So, conscious ka sa sarili mong problema. No? Conscious ka sa sarili mong cross. Conscious ka. Ang bigat na. So, ma-highlight na yung mga sarili mong problema. And you forget that there is God. That you forget that there is our Savior. There is the Son of God. Pinadala niya sa atin sa mundong ito para magpatuloy tayo sa pag-appreciate ng buhay. Yan po yung psychological attack ng demonyo sa atin na sinishare ni Father Chad Refugio sa atin. At sana po ay na-empower po kayo ngayon at sa pamagitan nito mga kapatid, we can continue appreciating life. Anong gawin natin kung meron tayong demonic obsession? Go to the sacrament of confession. Magsamba ka lagi. Magbasa ka ng banal na kasulatan. Magbasa ka sa buhay ng mga martir. Magbasa ka sa buhay ng mga santo. Yan ang sekreto mga kapatid. At salamat sa inyo ha. At sana po ay may natutunan kayo ngayon. Kahit kaunti lang, meron akong naibahagi sa inyo sa oras na ito. Chrislyn Catalonia, nanood sa atin si Abner Lu, Nini Okyas, mayong hapon, Father. Pupunta na tayo sa loob ng katedral para salubong sa ating mga kardinal at sa ating mga obispo. The fullness of priesthood. Ako po ay sobrang inspired kahapon. Nakita ko yung ibang mga obispo galing sa iba't ibang dioceses, galing sa iba't ibang dioceses sa buong Pilipinas po. Very inspiring po. Ipagdasal natin sila dahil lagi silang nag-reflect. The whole morning sila nag-retreat at nagbigay sa kanilang sarili to continue how to serve the people at large, no, all throughout the Philippines, the local church here in the Philippines. Amen. At kita-kita tayo Amerika next week, no, July 11, nandyan tayo sa Amerika. Meron tayong meet and greet sa mga Pinoy doon. Meet and greet lang, walang talk, wala ding healing. Yeah, you should go to your priest because all priests are healers. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. There will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death.
Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At yan po, at sana po ay natuto po kayo ng kahit kaunti, at ako po ay natuto every time magbasa ako, every time na magbasa ako sa mga season exercise. God bless, God bless, God bless, God bless sa ating lahat.